Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, PBBM nagulat. Tumistigo na si Vince Dizon. Nasunog na ang Kongreso. Bumaliktad na Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, naging mainit ang sagutan ni Gatchalian at Suansing matapos ipilit na ibalik ang tinapyas nilang pondo sa DPWH. Nawalan kasi sila bigla ng project, naging House of Representative versus Senate. Grabe, si PBBM nagulat. Tumestigo na si Vince Dizon. Nasunog na Kongreso. Bumaliktad na Senado. Tara, panoorin natin. Sanwen, lilinawin ko po, matibay po at malinaw din yung panindigan ng Kongreso. Kaisa niyo po kami. Tatanggalin po natin tong parte ng budget, ng pera na nakaukol sa mga projects na considered na overpriced. Ang sinasabi lang po natin, pakinggan po natin si Sec. Vince para po maipaliwanag niya na kung ngayon pa lang kakaltasin na maraming mga projects na hindi mai-implement dahil nasobrahan po sa kaltas. Yung iba naman po nakulangan sa kaltas. So, yun lang po siguro yung pinag-uusapan natin. Kaisa niyo po kami. Gusto nating tanggalin yung parte na overpriced. Pero siguro po, mas malinaw, kung okay lang po, Senwin, let's turn it over to Sec. Vince. If I may make a motion to please invite Secretary Vince Dizon to be a resource person to the bicameral conference. Before we call the resource persons, allow the members to say their piece and also to echo their sentiments para ho, at least malaman ho natin lahat kung ano yung saloobin po ng isa't isa. Senwin, if I may, kasi po, perhaps the best approach would be to let Sec. Vince present, and then if all the conferees have questions, because he will be the best person to answer the questions. Actually, with all due respect, dahil pinag-aralan din ho namin to, no? Itong Pinag-aralan situation. din po natin Kaya nga, to. mas Alam maganda natin ho, yan lahat. siguro bago ho natin patawag siya, ay bigyan ho natin pagkakataon po ang isa't isa na magbigay ho ng kanilang pahayag. So we recognize Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair, Madam Chair. Gusto ko lang po maliwanagan na bakit po natin ipapatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways. And when in fact this is a bicameral conference committee, conference po between the lower house and the upper chamber. Di po ba ng Congress and the Senate? Wala naman po nakalagay dito na kasama po ang executive. Ang tanong ko po kasi, we have given them ample time, Madam Chair, to the opportunity to explain during the committee hearings. Committee hearing po sa Congress, committee hearing po namin dito sa Senate, ganun din po sa plenary debate sa Congress, plenary debate dito sa Senate. Ang worry ko lamang, Madam Chair, Mr. Chair, is that we might be creating a precedent na baka hindi na po tayo matapos na tuwing pag meron po tayong pagdidiskusyonan na budget ng isang department o ng ahensya, kailangan po natin ipatawag lagi ang secretary para magpaliwanag sa bicameral conference committee, Madam Chair, Mr. Chair. Senwin, I'll defer to Representative Rufus Mr. Rodriguez Chairman, to respond. This is a plenary conference committee. And any committee in Congress, whether it is in the House or in the Senate, has the power to be able to have resource persons to explain things that may not be very clear to everyone. And so we have the power to invite, and precisely there is now an issue on the price index. And therefore, we are saying that let us listen. We will not agree, we may agree, but the point is that transparency requires that we hear the executive. After all, it's the executive that will implement what we will pass. And if the executive says that these are the things that they have to consider, and since they are the ones implementing, Congress does not implement projects. So that is why we are requesting just to hear. We are not going to say that we are going to agree to the letter or the recommendation, but let us hear the real resource person, the agency lodged with the public works and highways of this country. Thank you, Mr. Chairman. Before I address that issue, allow me to recognize. It's important that we put things in a proper perspective. Hindi po Senado ang nagtakda ng presyo. Lahat po ng nakalap naming impormasyon ay ayon sa Department of Public Works and Highways. That's very clear.
We did not measure roads. We did not weigh sand and gravel. Hiniling po namin, ayon sa aming mga hearing at plenary session, ang impormasyon sa Department of Public Works and Highways. Example, tayo po ay nagsisiyasat ng CMPD. Siguro, kalahati sa kwartong to, o baka iiba, hindi alam yung CMPD. That's the cost materials price data. Para malaman natin, magkano ba ang asfalto, ang hot mix per metric ton? Sa previous cost, yung nakaraang cost, dahil sinabi sa mga Blue Ribbon hearing, sinabi sa maraming mga hearing, galing na rin sa executive, hindi sa Senado. 13,863.85. Ito po ay galing sa DPWH. Tapos, nagsumite ang executive, ang DPWH sa chair. Pati kay Senator Lacson, na Blue Ribbon Chair, updated cost 6,961.32. I-add po nyo yan, ay kalahati. Isa lang po yung asphalt mix, steel sheet pile, U-type per kilogram, 62.07 cost dati. Pag sinabing cost dati, yun daw ang ginagamit ng DPWH dati. Pero yung updated cost, ayon din sa DPWH ngayon, 39.89. Di halos kalahati, 2/3. Marami pa po, hindi naman tayo magko-construct ng bagong PICC. I just put that on record so that it's in historical knowledge and in history, hindi po Senado ang nagtalaga ng presyo ng sand and gravel at ng semento. Ito po ay galing sa DPWH. So, in all fairness to the chair and to the leadership of the Senate whom we met today, Senate President Soto advised us to speak for and in behalf of the Senate leadership that we, based on our knowledge, and that is our job as national officials to get information from the executive. Hindi naman po kami nagising at sabi namin, gusto namin, ibaba ang presyo. Siyempre gusto natin. But this is data-driven. It's based on science. And it came from the agency of government. And so they submitted that to us, and therefore, they computed. We are willing to listen, of course. We are reasonable people. That's why we serve the people. But let it be very clear. The senators did not invent the numbers. These are from the Department of Public Works and Highways, the previous administration, and the new incumbent administration. In fact, it was live streamed. You can go back in your records. No less than Secretary Vince Dizon said to the chair, ibaba nga nyo, tanggalin yung mga proyektong to mula sa 800 plus na flood control, naging 625, pwede pa nyong ibaba. Sige, kasi hindi pa namin kayang masukat lahat dahil bago lang ako ilang buwan. So ibaba nyo. And that is the basis. We did not, and the chair did not, put down the cost unilaterally, arbitrarily. It is data-driven. All the facts, many more, came from the Department of Public Works and Highways. Having said that, I am certain that our colleagues in the House of Representatives want a budget reflective of what is due to the people. If it's a farm-to-market road, we don't want it overpriced. If indeed it's 10 million per kilometer, it should be such. If it's 15 million, kung tumaas na ang presyo. Kung magkano ang graba, ayaw natin ng doble ang presyo. Kasi ang ginagastos natin, pero ng taong bayan. Diba? Pag nagtatayo tayo ng bahay kubo, alam natin magkano ba ang kogon, magkano ba ang kawayan, magkano ang konti ng semento. So, I am just clarifying all that, lest it be misconstrued that the Senate invented the numbers just to bring down the cost. Yes, we all want a lower cost, but these were inputs submitted to the Senate by the Department of Public Works and Highways. And I speak like this in behalf of the Senate leadership because we had a caucus 2 hours earlier. I appreciate the patience of our colleagues in the House of Representatives. Thank you. Madam Chair. Mr. Chair?
Representative Pepito Alvarez and then Representative Libanon. Tama po si Senador Loren, tama rin si Senador Marcos. Ngunit bigyan ko lang ng example na hindi mo ma-apply ito sa lahat ng project sweeping po. Na halimbawa, MBUC, yung asphalt overlay, Mr. Chair. Sa Southern Palawan, ang presyo ng aggregates at saka graba, saka yung buhangin, 1,000 because we have 26 rivers. Napakaraming buhangin doon. Ngunit sa norte, wala ho masyadong ilog. Nag-i-import sila from Mindoro. Lalagay ko lang sa tamang perspective din. So, kung ang MBUC application nyo, asphalt overlay for the whole of Palawan, tanggalan mo ng 50%, yung norte, hindi mo mapagawa. Sa SOR, pwede. Kasi yun na yung ultimate measure ng DPWH eh. At saka I'll put it on record, Mr. Chair, Madam Chair, this representation was the one who complained to Secretary Bersamin to remove the 255 billion of people's money from the DPWH budget. It is not a unilateral move from the Department of the Public Works and Highways na sila ang nagtanggal. Ako po, personally, ang nag-complain doon kay Secretary Bersamin nung nandoon siya sa amin sa House. Habang nalulunod ang buong bansa sa flood control, kung maaari, tanggalin mo muna itong 255 billion na ito. Kasi kung hindi namin tatalakayin yung budget ng executive, ibalik muna namin sa inyo. Kinahaponan, na-inform kami, na in-instructionan siya ni Pangulo, tanggalin niyang 255 billion na yan. Dito po nanggaling sa akin ang pagtanggal ng flood control. Kasi ang flood control, alam ko po, talagang overpriced. Okay? So ang flood control, pwede mong apply yung overpriced provision. But kung gagawa ka ng MBUC, walang graba sa Northern Palawan, 600 kilometers po ang distansya ng buong Palawan. When you construct in the southern portion, napakaraming buhangin. Sa norte, halos walang graba doon kasi maliliit ang ilog. Puting buhangin lang ang norte. Yun po ang difference. Ang gusto ko lang, mapakinggan natin si Secretary Vince na wag sweeping. Kapag 50% ang MBUC, hindi pare-pareho ang Palawan. Isang probinsya lang yun. Sa Cebu, might be the same. Kasi nag-i-import din sila. Wala sa masyadong graba sa Cebu eh. Nag-i-import din sila. Sa Bohol, wala rin masyadong graba. But in Northern Mindanao, marami po aming graba doon. Sa ibang lugar, hindi ko alam. Kaya nakikiusap kami na pakinggan yung para madinig ng buong bayan. Si Secretary Vince, kasi meron na siyang ginawang ratio eh. Ito na. Pakinggan muna natin. Kasi kami, sa Kongreso, ayaw din namin ng overpriced project. Hindi pwede yun. Hindi lang Senado ang may gusto. Kami, number one. Ako mismo, nagpatanggal ng 255 billion. And that is on record in the House. Thank you. Can I reiterate the motion to invite Secretary Vince para madinig ng buong bansa na hindi pare-pareho. Pag 50%, dapat per project ang implementation. Yun lang ang pakiusap. Thank you. Thank you, Congressman Alvarez and to Chairperson Mika. Dahil nga dito sa statement na ito at meron ho nga nakasulat ho dito, to avoid inaccurate costing and potential project unimplementability, at ito ay isang apela sa Senado, gusto rin ho namin marinig yung kanyang pag-aanalisa dito po sa isyung ito, itong CMPD/adjustment factors. Pero, for the record again, nung nagkaroon ho kami ng 2 hearing sa Senado, klarong-klaro na sinabi niya na may maraming overpriced na items sa loob ng budget. At tingin ko, hindi ho tayo magdedebate na ayaw natin yung overpriced item sa budget. Pare-pareho tayo lahat. Hindi ho tayo magdedebate doon. Ang gusto ho natin, isang budget na malinis, isang budget na ang kanilang presyo ay totoong presyo at reasonableng presyo. Yun naman ang gusto natin yung lahat. Dahil kung tayo ay mag-approve ng proyekto o ng budget ngayon na overpriced, babalik tayo sa dating problema. Yun doon naman ho kami nanggagaling. At again, sabi nga ni Senator Loren,
itong application ng CMPD adjustment factor nanggaling ho to sa DPWH. Hindi ho kaya ng Senado, wala ho kaming mga engineers, wala ho kaming mga taong kayang mag-apply ng ganun. Ito galing ho sa DPWH. Kaya doon ho namin kinuha at for the record, sinupply rin ho sa amin yung mga adjustment factors na yun formally at doon ho namin in-apply. Dahil sa Senado, ang aming direksyon ay ma-apply yung tamang presyo sa mga proyekto. So, Madam sige po. Chair? Yeah. Yes, very quickly, Madam Chair. Mr. President, Mr. Chairman, very quickly. Hindi lamang kasi yung overpriced sa flood control ang ating concern. In fact, yung hearings dun sa classroom acceleration measure, pati yung DPWH classrooms, overpriced, lumalabas. Kaya kung sinabi nilang overpriced, yung secretary mismo, tapos ngayon ay sinasabing aprubahan natin, ibalik natin yung pricing, ayaw nating pikit matang mag-aaproba at tatanggapin yung kanyang paliwanag na biglang parang 180-degree turn siya, no? Nagbaliktad. Yung dating overpriced, gusto niyang i-restore. Yun ang concern namin. Yung dating sinabi niyang overpriced, ngayon gusto niyang ibalik. Tama ba yun? Kaya dapat lang magpaliwanag siya. Madam Chair, maraming salamat po sa comment ng mga senador. Minority Leader Libanan. Thank you po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Ang isang kailangan nating i-consider din po dito, na hindi lang tayo nag-a-appropriate ng pondo. Ang importante, nag-a-appropriate tayo ng pondo na mai-implement. Kasi kung hindi po ito ma-implement ng tama, walang saysay maglagay ng pondo dito. At sinusuportahan ko po yung pag-imbita sa ating sekretary. Maraming salamat po. Mr. Chair, I support the request for Secretary Dizon to explain to both houses and to everyone so that we can be clarified. Anyway, from the beginning, sila naman sa DPWH ang nagbigay sa atin ng impormasyon, so we see how it will be revised, amended, taken back, or just explained para maliwanag. So I join the House in asking him to explain to all of us, if that's fine with the body. Before we invite Secretary Vince, the last words from Yes, Mr. Chair. Senator Erwin. For the record lang, Mr. Chair, just point of clarification, siguro the House should start reviewing yung Section 62 of the Rules of the House na nagsasabi po na in cases where the House does not agree with the Senate on any amendments to any House bill and these measures have conflicting provisions, differences may be settled by conference committees only composed of representatives from both chambers. Yun lang naman sa akin, Mr. President, Mr. Chair, Madam Chair. Thank you po. Senator Erwin, ito naman ay meron pong concurrence ng both the Senate and the House of Representatives. So talagang hong bihirang-bihira ang nag-i-invite ng resource persons. No? Dahil ito ay pag-uusap o pagpupulong po ng dalawang kapulungan. Pero kung meron pong mga ganitong talagang kakaibang sitwasyon at kailangan ho natin maintindihan ng mas malalim pa ho yung mga issues, with the concurrence of both chambers, pwede naman ho tayo mag-invite. No? So- Pero tama ho kayo na ito dapat bihirang-bihira, hindi ho pwede maging regular. I guess, Mr. Chair, Madam Chair, we have to review our rules. Or in the future, Mr. Chair, this will happen again. Then alam ho natin ang gagawin. There will be no more discussions. Yeah. In the future, ika nga bicameral conference between the two houses. Kasi there's already establishing rule na pag may conflicting, hindi talaga magkasundo, pwede na tayong patawag, magpaliwanag yung sa executive department, Mr. Chair. Yun lang naman ang Yeah, punto ko, Mr. Chair. But I do agree. Sige, let's bring him in. Pero in the future, Mr. Chair. Tama ho kayo. Talagang hindi ho pwede maging regular to na kung hindi ho tayo nag-agree, merong third party na papasok. Hindi ho talagang... But in this case ho, dahil technical to, about engineering, about pricing, something na hindi ho natin expertise, no? Lahat ho dito. Kaya in this very special circumstance, and with the agreement of both chambers, we will invite Secretary Dizon to explain this issue. So Mr. with Chair. that, yes, do you want to say the last words, Senator Amy?
No, nagre-react lang po ako. Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. That's true, but he's the secretary of the Department of Public Works, and he was the one who made that statement during the public hearings in the Senate, and he also is the one who supplied the adjustment factors in CMPD to the Senate. So with that, with the concurrence of the House, we can invite Secretary Dizon as a resource person of this. With the concurrence of both houses, there being a motion from the House and also motion by Senator Lauren, we then approve the, any second? From the Senate po. Second. The motion is hereby approved. We invite Senator Vince Dizon to please step into the room. Secretariat, please call, what did I say? Senator, my apologies. Secretariat, please call Secretary Vince. Thank you very much, Mr. Chairman. To the Chairman of the Senate Conference for the BICAM, Senator Win, to the honorable senators present, to Chairperson Mika Swan Singh, the head of the House Bicameral Conference, and the members of the House of Representatives, good afternoon. I will be very brief. Just a few slides po to present. But before that, I think it's very important po for me to make it very, very clear why we are all here discussing this very, very important and quite frankly, unprecedented reform measure that the President initiated this year, which is the reduction of the construction materials price data, which has never been done at this level and in this breadth. Ang Pangulo po mismo ang nag-instruct sa akin na ibaba ang presyo ng simento, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng buhangin, at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom, at iba pa. Hindi pa po ito ginagawa in the past. No, dati po, nagbababa lang ng budget by 10%, pero yung level of detail po na ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ngayon pa lang po nagawa ito. Importante po ito dahil nung kanyang SONA, ang Pangulo po mismo ang bumulgar sa isa sa mga pinakamalaki o siguro pinakamalaking corruption scandal sa history ng bansa. At sabi niya, enough is enough. Kailangan reformahin na natin ang DPWH. And this is a testament to the President's vision of making the DPWH more transparent and removing all forms of corruption, beginning with the overpriced materials. So, tama po ang Senado at ang Kongreso. Sinabi ko po paulit-ulit na dahil sa utos ng Pangulo, binaba po namin ang presyo ng iba't ibang materyales sa pagpapagawa ng ating mga iba't ibang proyekto sa DPWH. Tama din po na nung pong public hearing, ito mismo ay inanunsyo ko at inimplement na po namin with a special issuance that was issued 2 months ago. At ito ay sa kasulukuyang ini-implement na nga po din po namin, hindi lang para sa mga proyekto for the 2026 budget, kundi pati sa mga proyekto ngayong 2025 na hindi pa napoprocure. Ito nga po ang naging suggestion mismo ni Senator Lauren Legarda nung public hearing at tama po siya doon. At yun po ay ginagawa na rin po namin. Ngayon po, ipapaliwanag ko lang po sa Senado at sa Kongreso kung ano ang proseso para gawin ito ng tama. Yun lang naman po. No? At bago po ako magsimula, gusto ko lang po sigurong i-correct yung mga iba't ibang mga balita na naririnig natin. Unang-una, hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Nakita ko po yun sa social media kahapon, pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon.
Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinibana natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. At sa tingin ko po, dahil sa reforma ng Pangulo, hindi na ito imababalik in the future. Dahil sino pa pong presidente o DPWH secretary ang pwedeng magbalik nito na ngayon na naibaba na natin sa tamang presyo. Yun po ang unang-una. Ikalawa po, wala pong ibang project na ipinapabalik ang DPWH. Wala po. Whether flood control project or kahit anong project, wala po tayong laman, wala pong laman yung ating kasulatan kay Senator Win Gatchalian at sa House contingent na nagsasabi na pinapabalik po natin ang iba't ibang mga proyekto. Wala po tayong pinapabalik na kahit anong bagong proyektong tinanggal na. Whether yan ay flood control, tulay, kalye, multipurpose building. Wala po tayong pinapabalik. Ang hinihingi lang po natin is ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Kasi while it is true that the President told me and instructed me to bring down the prices of materials in order to eliminate overpricing, he also is very conscious of our desperate need to ramp up our infrastructure spending and our infrastructure implementation. Yun po ang gagawin namin. Alam ko po, mahirap po kaming pagkatiwalaan. Pero yun po ang hinihiling namin sa inyo ngayon. And obviously, with Congress's oversight function, anytime po, pwede nyo po kaming i-check kung ito po talaga ay ginagawa namin. Lalong-lalo na po, nag-launch na po ng ating Pangulo ang transparency portal ng DPWH. Meron po dong live streaming ng lahat ng mga bids. Makikita nyo po doon, pag pinablish po, mako-compare nyo po, binababa talaga ng DPWH ang cost ng mga proyektong ito. At kung hindi po namin binaba, patawag nyo po kami. Pero ako po, sinasabi ko po sa inyo, I will not allow it. We will not allow it po. Under the department order, we will not allow it. Yan po talaga, kailangan naming i-aproba bago yan i-publish for bidding. Kahit na po magdagdag tayo ng step sa pagpo-procure ng mga proyektong ito, it's worth it to ensure that these projects are implemented with the right prices that we have already prescribed. So with that po, Mr. Chairman, Madam Chair, honorable members of the Bicameral Conference Committee, uulitin ko po, inutos po ng Pangulo na gawin natin ito. This has never been done before. And we will never renege on the promise of the President and the instructions of the President to reform DPWH. And we will never bring back the prices to where they were before. Dahil nga po, alam naman po nating lahat at alam po ng buong Pilipinas na matagal nang overpriced ang presyo ng DPWH. Maraming salamat po. Secretary Dizon, I hope you understand na based doon sa hearings and the transcripts are here, inamin mo na overpriced, nagkaroon na exchange, bawasan natin yung taba. Sinabi mo, yes, bawasan natin yung taba dahil nga yung taba na yun yung overpriced patong, may tongpats Pero ngayon, babalik ka sa amin at sasabihin, huwag nyo nang bawasan yung taba. So, naintindihan ko, merong peculiarity or granularity. Iba-iba ang sitwasyon sa bawat lugar. Kaya, hindi natin masasabing across the board. Pero baka naman pwede natin sabihin, okay, hindi at, kumbaga, baka maaring bawasan pa rin natin, siguro mas maliit na halaga, pero bawasan pa rin natin dahil maliwanag may taba So I hope you understand yung logic behind bawasan natin yung taba, may mga overpriced, pero wag yung tanggalan yung budget namin. Medyo mahirap may paliwanag, lalo na
kami ay sumunod lamang doon sa panawagan at pakiusap at pagkakaintindi na up to 68% nga ang overprice eh. So, parang we don't want, ayaw namin masabing pikit mata namin ibinalik yung pondo kahit na sinabi sa amin na meron talagang overprice dyan. So, paano natin aayusin o ano ang maaring hakbang moving forward? Para ma-address natin yung taba, but at the same time, yung inyong ability to deliver, di ba? Hindi rin hindi naman makokompromiso o ma-undermine. Yun yung ating hinahanap ngayon. Ano ang dapat gawin moving forward to address both issues. Both issues are important. Your issue of being able to deliver and come up with these projects because of the economic implications is valid. But it is also valid na yung mga overpriced kailangan nating tugunan at pagbibigay ng parehong pondo na alam nating tinatanggap na overprice, parang mahirap lununin. Mr. Chairman, again, wala po tayong debate o disagreement dito. Ika-clarify ko lang po. Ang presyo ng mga proyekto sa 2026 budget ay siguradong bababa base sa bagong kostas ng materyales na ipinasa na ng DPWH. Sigurado pong bababa yan. Ang tanong na lang po siguro is, sino ang magbababa? Ang Kongreso po ba? O ang Senado po ba? Or ang Ehekutibo po ba? Yun lang po. Ngayon, dun sa tanong po na yon, desisyon po ng Kongreso ito. No, desisyon po ng Kongreso ito. Kung pagkakatiwalaan niyo po kami na kami ibababa, kami ang magbababa base sa pinasana naming bagong kostas ng materyales at dito sa ginabas naming department order na minamandato ang lahat ng mga district engineer at regional director na siguraduhin magbaba ng presyo, then yun po ang mangyayari. Pero, like I said, inaamin ko po, wala pong tiwala ang taong bayan sa DPWH ngayon, kaya naiintindihan ko po yan. Naiintindihan ko po. Kaya siguro po ang masasabi ko na lang po is we leave it to the wisdom of Congress. We leave it to the wisdom of Congress. But I think that is the issue at hand. No? As to mas konti ang baba, again, iiwan na po natin yan sa wisdom ng Kongreso. No? Kung ano po ang magiging decision dyan. Ako po ay pumunta lang po dito para sabihin po sa bicameral conference na ito po ang implication nung nakita naming mga pagbabago dun sa Senate third reading version na lumabas nitong nakaraang linggo. Yun lang po, Mr. Chairman. So, actually gusto ko lang ho sundan yung sinabi ni Senator Kiko. Kay Secretary Vince, ako may tiwala ako sa inyo. Sinabi ko na yon sa mga iba't ibang pagdinig natin. Pero ngayon, napakahirap po namin pagkatiwalaan po yung mga district engineering offices. To be honest about it. Diba? Hindi ko linalahat, pero napakahirap po pagkatiwalaan. At alam na ho natin, itong mga project na ito, hindi ho dadaan dito sa budget. Hindi ho dadaan ho ito sa inyo. Diretso ito sa district engineering office. Tama po ba? Tama po. So diretso. So ano yung in-approve naming budget dito? Diretso ho ito sa district engineering offices. Tama? Mr. Tama? Chair, opo. Yeah, tapusin ko lang ho. So alam ko, linilinis niyo ho ang mga hanay ng district engineering offices, buong DPWH, pero that will take time. Habang ho kayo, kailangan relentless, tuloy-tuloy, dapat ho walang patid, pero that will take time. Ang hindi lang ho namin kayang gawin, dahil alam ho namin na mayroong mga overpricing dito sa budget na ito.
Tapos pag na-approve ho natin at diretso ho yung budget sa District Engineering Office at hindi pa ho nalilinis, itong mga corrupt officials, gagawa at gagawa ho yan ng paraan para magamit yung pondo. Nasabi niyo ho kanina na 30 to 68%. Ito mataas na temptation to. Kung alam nilang overpriced by 68%, gagawa at gagawa ho yan ng paraan. No? Sana, kung kaya niyong linisin yung hanay, next year, walang problema yon. But that will take time. Kaya nga, ang sabi ako, sang-ayon po ako sa sinabi ni Senator Kiko, gusto rin namin ma-implement yung project. Ayaw namin mahinto ang ekonomiya natin. Ayaw natin mag-stall. No? Ayaw natin biglang tumigil ang ating ekonomiya. Pero ayaw rin ho natin ng mga overpricing items sa loob ng budget. Kaya ho namin ginawa ho to. Kaya humingi kami ng payo sa inyo. In fact, doon sa 2 hearing. In fact, DPWH lang ang nagkaroon ng 2 hearing. Dahil humihingi ho kami ng payo ho sa inyo. No? At dahil nga nasabi nyo, overpriced ho yan, ang response ho namin, ito na ang budget season, pagkakataon ho natin, linisin yung budget. No? But then again nga, ayaw rin ho namin na magkaroon ng problema sa pag-implementation. Ngayon, kaya humingi ako, pareho yung aking mungkahi. Dapat may action rin ho kami ngayon na dapat gawin para masigurado ho namin na yung pepermahan ho naming budget ay alam ho namin walang overpricing. Yun po yung aking pananaw ho dyan. Mr. Chairman, just very quickly kasi nabanggit yung pangalan ko. Naintindihan ko yung kinakailangan magkaroon ng mga economic activity, di ba? Construction. Naintindihan ko yun. Dahil nga yan ang magbibigay buhay at trabaho sa hanap buhay at bubuhayin ang ekonomiya. Pero wag nating kakalimutan na kaya nga nagkaletse-letse yung ating growth dahil sa corruption. Kaya ang hirap kinakailangan balansehin natin. Yung kagustuhan nating magkaroon ng economic activity, magkaroon ng construction activity, magkaroon ng trabaho sa kanayunan, pero tandaan natin, kaya nga natigil ang nagkaproblema sa ekonomiya dahil sa corruption. Mr. Chairman, if I may respond nga po. Baka matawa po kayo dito, pero kahit po ako walang tiwala sa mga district engineer. Actually, to be quite honest, no, magtatatlot kalahating buwan pa lang po ako dito. Kaya nga po naglabas kami ng department order na minamandato namin sila. Kahit na po ang pondo ay dediretso sa mga district offices, kami po ay naglabas ng department order para masigurado na ibababa nila ang presyo. At hindi po namin i-approve ang kanilang pagpapabid kung hindi nila ibaba ang presyo. Pero I think ano na po ito. I mean, I think lahat naman po tayo nagkakaintindihan na ayaw natin ng overpriced. Ayaw na ayaw po namin yan. Kung pwede kang po talaga, no, na i-cut na natin ngayon, if it's humanly possible to cut now, we would do it. It's just that according to our engineers, not the district engineers, but the engineers in the central office, for us to go through each and every project out of 10,000, 12,000 projects, talagang hindi po kakayanin. So kaya po kami nagdesisyon na magpadala ng sulat sa Senado. Pero again po, ulitin ko, we will leave it to the wisdom of the Senate kung paano po mag-resolve ito. Salamat po. I would now like to recognize Representative Pepito Alvarez. Suggestion lang po ito, Madam Chair, Mr. Chair. Kasi naglabas na si Sig Benz ng order sa lahat ng kanyang mga DE tsaka RDs na kung may bidding, at least sundin na itong presyo ng mga materyales. Given that he has given the RDs and the DEs the instruction to cut out the fat if there is any. Kasi as I explained earlier, ang presyo ng buhangin sa Southern Palawan is only 1,000 pesos per cubic meter.
Ang presyo ho sa norte, sa MBUC, 2,500 pesos buhangin or graba kasi nanggagaling sa Mindoro. Ganon din sa mga steel materials. Ganon din sa simento, wala po kaming cement plant sa Palawan. Since may guideline na ang DPWH, let them create the surplus or the savings and let them return the savings kung hindi niya magamit, return to Treasury. Yan po ang suggestion ko. And let us not cut the budget right here now para ho ma-implement lahat ang project and let him commit to return. Kasi your 54 billion that is last now is only amounting to 13.5% of the 400 billion worth of projects. If the Good Secretary can commit that out of this table, he can save at least 20% doing the biddings regularly without any corruption, then the savings would tantamount to about 80 billion. So 20%. Because right now, your 54% loss is only 13.5%, Secretary Binz. So that's just a suggestion that we don't cut the budget, but let him return to Treasury or let him return or show the savings at the end of the contract period. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Senator Legarda, we're doing... I yield Yeah. always Yes. to your Senator former client. Loren Legarda. Thank you to my lawyer. Yes. Thank you, Mr. Chair. Para po maliwanag, Sec Vince, ulitin ko lang yung nagsimula tayo an hour ago. And your statement where you're asking for a motion for reconsideration in the words. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga binigay niyong mga numero, mga dokumento nung hearing at LBRMO na naging basihan nung aming committee report, second and third reading, para maliwanag po, hindi po inimbento ng aming LBRMO, galing po sa DPWH. Yes, put on record kasi. Yes, Yes. opo. Okay, You're thank you. absolutely correct. Thank you. Okay. Para maliwanag, lahat po yan, hindi namin inimbento galing sa DPWH. And we've read your statement, humihingi kayo, in your own words, motion for reconsideration na nagkamali, reconsider, or ibang pamamaraan, hindi na sa batas, pero sa implementasyon. So, I just wanted it clear, in all fairness to the Chair and the LBRMO, hindi po kami, ang Senado, ang sumite ng numbers, galing po sa DPWH, at hinihiling nyo na ibalik yung hiniling din yung ibaba. Tama? Hindi po, ma'am. Okay, explain. Unfair naman po yun, ma'am. No? Explain. Unang-una, Oo. tama po na yung sinumiti naming numero ay galing sa amin. But these were regional averages per material, asphalt, cement, etc. What we are saying po, that para po makuha natin yung tamang presyo kada proyekto, kailangan po i-apply natin kada proyekto. Hindi po halimbawa, nung kaninang ehemplo natin, na ang Region 4B sa asfalto ay 68% on average, ito po ay in-apply sa lahat ng proyekto ng Region 4B, yun na po ang tama. At pinakita po natin sa dalawa nating example kanina, merong pong sobra, merong kulang. No, so it's not so much the data, but it was on how the data was used. So, yun po, no? So, yun naman po. Baka ako kasi, no, nako-confuse natin ang taong bayan, eh. No, it is not about the data. It is about how the data was used and applied. So, yun lang po. Hindi naman nako-confuse. Kina-clarify ko lang kasi nanggaling yung computation sa inyo na ginamit. Hindi ng po. Nanggaling po yung datos sa amin. Kung paano siya ginamit ng LBRMO at in-apply across the board, hindi po galing sa DPWH yun. Correct. The data came from you
and it was extrapolated, whichever. But these are tabletop estimates, as you said, and you're asking now na imbis na ibaba, because as Senator Kiko quoted, sabi niyo ibaba yung budget, wag na lang ibaba yung budget, ibalik na, pero sa implementation, sa proseso, dun ibababa. Opo. Again po, no, I think para lang magiwanag sa publiko. Ang presyo ng lahat ng projects sa DPWH for 2026 ay bababa. Sigurado, 100%. Lahat po yan ay bababa. Bakit po? Dahil binago na po ng DPWH ang kostas ng materyales. Ngayon, ang tanong na lang po dito, sino ang magbababa? Ang Senado ba? Dito sa third reading version? Or ipapaubaya ba yan sa DPWH na i-apply on a case-to-case basis sa mga individual na proyekto? Ibig sabihin po, ng case-to-case, titignan po ang project sa Palawan, South Palawan District, at i-apply ang presyo ng simento doon. Bababa po yung presyo ng project doon for sure. Okay. Pero po, ang risk lang po kung susundin natin yung nasa third reading version ng Senado is magkakaroon po ng mga proyektong tulad nung pinakita ko kanina. Yun lang po. Pero po, syempre, kung yan po ay okay sa Bicameral Conference Committee, then okay lang naman din po yun sa DPWH. Let me just set an example para... Yes, thank you for your answer. So it's clear the data came from DPWH and we adopted it in the committee report, third reading version, and we acknowledge that there is a letter request to the chair and the secretary, DPWH, is asking for a motion for reconsideration na ibalik sa dating cost, but it will be implemented per district, per region. Example, yung preventive maintenance. According to El Beremo, more or less, there's 50 billion in the DPWH budget. And sa aking kaalaman, yung preventive maintenance, parte dyan yung asphalt overlay. I'm not sure how much, assuming lang, 20B of the 50B ay asphalt overlay sa preventive maintenance na 50B. And from 30 to 68% yung sabi nyong tongpats or overpriced. Sabi mo ng 68, yung sukdula na overpriced. So ibig sabihin may 13.6 billion, kung 20 billion yung asphalt overlay nationwide na ipapasa ng Senado knowing that it is overpriced. That is a computation here, and I wanted to ask you, you're asking us to put back the amounts knowing fully well and from your statements that it's overpriced. Pero sabi nyo, isalang-alang sa inyo at sa inyong mga district engineer na sabi nyo hindi nyo pinagkakatiwalaan. So paano po yun? That's difficult. And I ask this in behalf of my colleagues here, hindi lang ako. So I don't want to look kontrabida here. We were having a discussion here. Kasi you admitted you don't trust some, not all, of your district engineers. Then you're asking us to pass a budget that is up to 68% overpriced insofar only as asphalt overlay is concerned, and assuming it's 20 billion of the 50 billion under the column of preventive maintenance. So 13.6B, maaring masayang, matongpat, so I don't know, whatever you call it, it's a waste and it will be part of corruption. So please explain paano mo kami makukumbinsi tungkol dyan. Thank you. Ulitin ko po, kaya po kami nagpasa ng department order para masigurado na i-implement ang pagbaba ng presyo. Hindi po ito kung gusto lang nila o ayaw nila, ito po ay mandato sa lahat ng district engineer, whether may tiwala ako sa kanila o wala, kailangan nilang gawin yon. Kung hindi po nila gagawin yon, hindi po natin papatuloy yung proyekto.
kung hindi natin makita yung pagbaba sa presyo na nararapat. With also, kung titingnan niyo po yung aming department order, meron din pong penal provisions, no, kaming ginagay doon. This has never been done, no, in DPWH. So, yun po ang aming paraan. Pero uulitin ko po, no, it is an issue of trust. Really, it is an issue of trust. And I understand that this department has zero trust. But we are trying our best. We have already brought down the prices, which has never been done before based on the President's directive. We have issued a department order mandating all the regional directors and the DEs to implement it. Now, if the Senate still doesn't believe that we will do it, again, no, ma'am, no. I don't trust them, but I trust the department order that we push forward. Because they cannot not implement it. Because we will not allow it under the department order. They cannot begin procurement unless we see the prices go down to the levels that they are supposed to go down. So, but like I said, it's an issue of trust po, and we submit to the wisdom of Congress. We are here just to inform the Bicameral Conference Committee of possible implications of the Senate version, and tell you about our safeguards that we have implemented. But of course, at the end of the day, it is the decision of the Bicameral Conference on what to do and how to proceed. Thank you very much. Madam Chair. I would now like to recognize Representative Albert Garcia. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. Dear colleagues, just to provide perspective dito po sa ating nagiging discussion. Number one, klaro na ang executive, ang House at ang Senate gusto talaga nating matanggal yung taba at malagay sa tamang presyo ang bawat material sa bawat proyekto. So that is clear. Lahat tayo, yun ang gusto natin. Number two, itong mga presyo na ito, nanggaling kay Secretary Vince during the budget hearing ng DPWH sa Senado. Galing sa kanya, at nung, just to be clear, nung tinanong ng Senado, kung i-apply natin tong presyo na ito, ay pwede na nating ibaba. Sinabi ni Sec Vince, from what I hear, it is a conditional yes, na kapag hindi magawa ng DPWH through the leadership of Sec Vince, pwede nating i-impose or pwedeng i-impose ng Senado yung reduction in prices. So yun ang narinig ko sa back and forth. So it was a conditional. So ang tanong ngayon, katulad ng sinabi ni Sec Vince, sino mag-a-apply nung reduction? Is it the executive or the BICAM or Congress? Yun na lang po yung natitirang tanong. Malinaw kay Sec Vince na kapag ginawa natin dito at kinat natin yung prices, they have no other recourse but to follow. Kasi batas na yan eh. Pero sa aking konting kaalaman with regards to how our government works, sila yung implementing agency. So sila dapat mag-apply, tayo mag-provide ng napakaraming safeguards together with kung ano nang nasimula ng DPWH, ng ating Pangulo, at nung special provision na gagawin pa natin, katulad nung line of questioning ni Congressman Benitez. Anyway, Congress has oversight powers. This is very clear. Kung nireduce ng Senate ng 54 billion, what if monthly, or quarterly, pag-reportin natin ng DPWH, are we going closer to this 54 billion per project pagdating sa savings na matatamo natin because of the adjustments and system na ginawa ng DPWH, mamomonitor natin na kung hindi man real time, at least almost real time, either monthly or quarterly. And at the end of the year, sinabi nga ni Sec Vince na it's about trust. So I'm reminded of President Ronald Reagan when he was dealing with the Soviet. Trust but verify.
So ito, pagtiwalaan natin sila yung implementing agency and they're trying to do what they can para baguhin yung DPWH. Pero, wag full trust, i-verify din natin regularly kung nai-hit natin kung tama itong numero na ito na naibawas. And at the end of the day, or per reporting, makikita natin if we're hitting the target na in-apply ng Senado. So, isa lang pong suggestion so that we can move forward. At this point, I don't think we have enough information kung pwede tayong magkaroon ng sweeping reduction na 54 billion. Pero kapag project with its own peculiarities, uniqueness, and in context, baka madagdagan pa yung 54 billion. Pero at least mabe-verify po natin as time goes on at we can hold DPWH to account na sigurado kung ano yung kanilang commitment man na ma-reduce ay talagang mangyari. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Madam Chair. Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to my good friend, Secretary Vince Dizon. Secretary, we invited you here to explain. Now, tell us, convince the public watching right now na itong hinihingi nyo na ibabalik na 45 billion, na ito po ay hindi insertion, na ito po ay hindi pork barrel. How will you convince us, the bicameral committee, and the people watching us right now live? Kasi kanina pa po, inoobserbahan ko, kanina pa po siguro 1 hour na, puro negative po yung tao, ayaw. Ibubulsa lang yan, balik na naman sa dati, nanakawin lang yan, puro ganun. Walang nagsabi na good job, maganda yung patutunguhan. Wala po eh. Wala man lang nagsabi na magdudulot yan ng magandang trabaho, puro nanakawin, pinagluloko lang tayo. Mayroon pa nagsabi ito, pinagluloko lang tayo ng bicameral na yan. So, explain it to us. Tell the public, convince everybody na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion tulad ng dati, na ito po ay mapupunta sa tama, na ito po ay hindi masasayang. Kasi hindi pa tayo tapos sa flood control anomaly, ito na naman tayo. So hindi mo rin kami masisi na ikaw ay ginigisa ngayon dito ng Senate panel dahil nga po sa tingin ng mga tao ay kalukuhan po ito at tayo ay nagdadrama dito. Kaya convince this panel or this committee, convince the public na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion ng mga politiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chairman, Senator Tulfo. Unang-una po, ang pinapabalik lang naman po ay yung nakaltas sa mga proyektong nandyan na rin po sa Senate version. So hindi po ito bagong proyekto. So therefore, hindi po ito insertion. No, kasi kung ano lang po yung mga proyektong nandyan na nabawasan, ibabalik lang po yung kinaltas. Unang-una po yan. Pero tingin ko po, unang-una, naintindihan ko po yung mga komento ng mga kababayan natin. No? At hindi ko sila nasisisi. Pero, ang gusto lang po naming sabihin is, binaba na po, base sa utos at direktiba ng Pangulo, ang presyo ng mga materyales. Ito po ay i-implement ng DPWH kung mamarapatin niyo po, kung bibigyan po ng Senado at Kongreso na pagkakataon ng DPWH na i-implement ito. I-implement po natin ito bago pa ipabid ang mga proyektong to. And if I may just read, Mr. Chairman, Section 6 of the department order that we issued, which reads as mandatory compliance prior to procurement. Sinasabi po dito, the bids and awards committees must
Letter A, require certification from the concerned head of office attesting to the application of the updated construction materials price data. Ensure that no procurement shall commence without the certification from the head of office, and reject or return any project that is not duly certified. No procurement activity may proceed without meeting this requirement. Ibig sabihin po, i-approve po muna natin bago ituloy ang bidding para masigurado na totoo ngang ibinaba ang mga presyo ng mga proyekto bago pa ito ipabid. So ito po talaga tingin ko ang magiging safeguard natin. Pero syempre po kami po ay open sa kahit ano pa pong dagdag na safeguard kasi iisa lang naman po ang ating layunin lahat. Siguraduhin na hindi na maulit yung pagnanakaw. Lalo na dahil dito sa mga overpriced, nakitang-kita naman talaga natin na dati overpriced po talaga ang mga proyekto. Mr. Chair, follow-up question lang kay Secretary. Mr. Secretary, nabanggit po ninyo na dumaan sa proseso at dadaan sa proseso po ulit, may bidding na dadaanan, etc. Ganon-ganon din naman po yung sa flood control, Mr. Secretary. Dumaan din po sa bidding, dumaan sa TWG, meron pang COA, etc., etc., may PCAB, may kung ano-ano, ang dami hong safety measures na sinasabi. Bakit po nakalusot yung flood control? Dumaan po sa bidding, dumaan sa Congress, dumaan sa Senate, dumaan sa pagdating sa district, sa bidding, etc., TWG, COA, yung pala lahat kasabwat, Mr. Secretary. So how will you convince us, how will you convince the public na this is different this time, na seryoso na po kami, na hindi na po maulit talaga, promise. Kasi mahigpit na ngayon kasi ayaw ng Pangulo. Kasi ganun din po nung nakaraan sa flood control. Dumaan po sa committee, dumaan po sa bicameral, tapos ibinaba na, i-download na po kung saan-saan, may district engineer. Pero ganun din po, nakalusot. May ghost project, merong substandard. Dumaan din naman po yun sa mga bidding, dumaan sa TWG, lahat. So what's the difference, Mr. Secretary? Yung projects ngayon, itong pondo na ito, na halos the same lang pagdadaanan, is there anything extra, measure na para hindi na po talaga maulit tulad ng nangyari po sa flood control, Secretary Vince? Mr. Chairman, Senator Tulfo, may malaki pong pagkakaiba ngayon. Ang pinakamalaki pong pagkakaiba ngayon ay yung direktiba at ginawa ng DPWH ayon sa direktiba ng Pangulo na ibaba ang presyo ng mga materyales. Hindi pa po ito ginagawa. Hindi pa po ito ginagawa sa tagal-tagal na sa DPWH na ibinaba at ipinareha sa presyo ng merkado ang presyo ng simento, presyo ng bakal, presyo ng buhangin, presyo ng graba. Hindi pa po ito ginagawa. Yun po ang malaking pagkakaiba, Mr. Chairman. Try to see kung papaano tayo makakapag-provide ng more support to economic activities, especially in the countryside. But it cannot be at the expense of people thinking that we are backtracking, thinking that ngayon, okay lang sa atin na ibalik yung presyong mataas. Kasi yun nga yung presyong dinatnan natin nung may korupsyon. Ang hirap himayin, tapos nagmamadali pa. Napakahirap. At hindi ko yata kayang gawin kasi nga, hindi yan yung kinommunicate natin sa mga tao. Kaya even though, and I think my colleagues will vouch for this, I'm always willing to listen. I'm always willing to listen to change my mind if I am presented with facts, with evidence that will require that I change my mind. That is our job. Hindi bagay dito yung sarado utak. So kailangan open tayo. Pero ang hirap intindihin. Yun lang talaga. So that is where I personally have difficulty. And you know that, Mr. Secretary, ikaw pa, I always listen to you.
intindihin nyo lang sana po kung gaano kahirap ito kasi the people also trust. Sabi nyo nga, it's a trust issue. Yes, and the people trust us. So we cannot just say, ibabalik yung presyo. I heard you, Mr. Secretary. Hindi totoo, ibabalik yung flood control project. I heard you. Hindi totoo. Lahat nung hindi totoo, I heard you. But simply putting back that budget sends the wrong message. And we know that. We know that. We are all communication experts in our own little way. So, yun po, if somebody can shed light, can improve this communication in the next 24 hours, then let's try to do it because no one here does not want to see countryside development. No one here does not want to support. O baka double negative, hindi maintindihan, baliktarin ko na lang. Everyone here wants to support development in Mindanao, in Visayas, in Palawan, of course. Lahat, hindi, tinuro ko na kanina pa. Lahat naman gusto, pero sa panong paraan na ang tao kaya nilang intindihin na hindi natin tinatalikuran yung ating commitment sa kanila, na hindi tayo papayag na may kalokohan and all, I say all, the safeguards are there. So yun lang, Mr. Secretary, you know me well enough to know that I don't want to make your job harder than it is. I have so much admiration for the work you have done and the work you continue to do. But help us out here because this is not something that we can easily just say, okay lang, balik sa presyong gano'n. Mahirap po. Unang-una po, Madam Chair, maraming salamat. At tama po lahat ng sinabi nyo. This is a trust issue. But I think, first and foremost, hindi po ibig sabihin na kapag sumunod po tayo sa budgets ng mga proyekto sa HGAB, ibig sabihin, ibinabalik natin ang overprice. Yun po, I think, ang paulit-ulit ko na rin pong sinasabi. Bakit po? Dahil binaba na po ng DPWH, dahil sa direktiba ng Pangulo, ang presyo ng mga materyales. Binaba na po. Ang question na lang po dito is, paano po ia-apply yung pagbaba ng presyo sa bawat isa sa mahigit 10,000 proyekto na naibaba sa Senate version. Yun lang po yun. No? Pagka po sinunod natin yung reductions base sa Senate version, meron po tayong makikitang mga proyekto tulad ng mga ipinresenta namin kanina na posibleng hindi may implement in full. Tama din po kayo. Pwede namang ituloy yon next year. Tama po kayo doon. Pero ang hinihiling po namin sa Senado at sa bicameral is payagan po ang DPWH na magbaba nung mga presyong yon. Dahil po meron yung mga taga-DPWH po ang nakakaalam kung paano gagawin. Ngayon po, alam ko po na merong hindi pagtitiwala. Aaminin ko, kahit ako, hindi nagtitiwala. Kaya po nagpalabas po ako ng department order nitong nakaraang linggo lang para siguraduhin na talagang ibababa ang presyo sa bawat proyekto ng bawat regional director at district engineer. Yun po ang pinresinta ko ngayon. Kaya po ako nagpapasalamat sa imbitasyon ni Chairman Win at ni Chairperson Mika. Pero uulitin ko din po, ito po ay hiling lamang at ultimately po, ang desisyon ay nasa Kongreso. Hindi po ako nakikipag-debate. Pinepresenta ko lang po ang nakikita ko ngayon bilang DPWH Secretary. At yun po ang aking pinresinta kung ano po ang desisyon ng Kongreso, ng Bicameral Conference Committee, yun po ay susundin natin kung ano man po yun. Maraming salamat po. Just one question lang, Sec. Sabi nyo na baba na yung presyo. I think mariresolve natin to kung yung presyong ibinaba nyo, ima-apply na natin ngayon dito sa budget na pinag-uusapan. I think that will resolve lahat ng problema ho natin. Opo.
Unfortunately, sinabi ko din po ito nung hearing, nung ako po itinanong ni Senator Legarda, is not possible. And ang sabi po sa akin, Not possible. it is not possible. Kasi nga po, sa volume po, sa dami ng mga proyekto, hindi po ito, gago na po ngayon na, no? Na kailangan na pong maipasa ang budget. So, ito na lang po talaga ang paraan. Kaya po namin hiniling ito sa Bicameral Conference Committee. Pero kung kaya naman kung may political will, kaya naman Hindi gawin. po, it is physically impossible. I was just told again, I kept on asking, actually the whole day, even yesterday, I kept on asking, kaya ba? Ang sabi lahat sa akin, hindi kaya. Hindi daw po kayang, sa dami po ng mga proyektong kailangan Ilang baguhin. proyekto ang pinag-uusapan natin? Ang kinat po ata ng Senado ay 10,000 proyekto, if I'm not mistaken. So, Mr. Chairman, kung ako tatanungin mo, kilala niyo naman po ako, pagka merong kailangan gawin, ako po yung unang magsasabing kayang gawin. Actually, kilala nga kita. Opo, no, Bihira kang humindi. bihira po akong magsabi na hindi kayang gawin, no? Pero in this case, ang sabi ko po sa akin, imposible daw po itong magawa in the limited time that we have. Kaya ito na lang po ang inihiling namin. Pero again, ito po ay desisyon ng Kongreso. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.